Kailangan pa ba talaga mabautismo sa tubig at tanggapin yung Espiritu Santo? Gusto ko lang naman gawin. After ko magsisi, ay baguhin yung buhay ko, alisin yung mga bisyo, ituwid yung mga pagkakamali. Kailangan po. Kasi according sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4, ang totoong ebanghelyo at ang tao ay paano rin maliligtas ay ganito. Kung paano namatay si Kristo, nailibing at nangabuhay, nangagmuli. So according din sa Romans chapter 3, sabi doon ni Pablo sa mga taga-Roma, at kung paano nailibing si Kristo ay paano namatay at nabuhay muli, ay ganoon din dapat pagdaanan ng tao para tayo po ay mangaligtas. So balik sa inyo ni Brother Vincent, kailangan din natin saktan ng ating mga sarili at mailibing ulit at mga buhay ulit na parang katulad kay Jesus Christ. Hindi po. Ayon kay Pablo sa Romans chapter 3, ito po ay pagaling tulad. Ang kamatayan ni Kristo, sabi ni Pablo, ay ito yung katumbas ng ating pong pagsisisi. Di ba parang pag nagsisisi ka, sarap, masarap sa pakiramdam, pero ang totoo, sobrang bigat. Kasi parang tinatapakan yung mga pride natin ng mga tao. Mag-sorry ka nga lang sa isang tao, ang hirap ng gawin, di ba? At nung kayo ay nagkabati, ang sarap sa pakiramdam. Nandun yung pag-iyak, nandun yung pangingin ng sorry. Sa tao yon. What if mag-sorry ka, tumingi ka ng tawad sa Panginoon? So parang we are dying to ourselves every time we repent. At iyon din kaparaanan na maramdaman natin yung presensya ng Panginoon. That's number 1. Number 2 na pinagdaan ng Panginoong Jesus ay yung pagkalibing. Sabi ni Pablo in Romans chapter 3, katumbas ng pagkalibing ni Kristo ay yun yung bautismo natin sa tubig. So ang tao pala, ang katumbas ng kanyang paglibing ay bautismo sa tubig. Kailangan mailubog, buong katawan ay nandun ka sa ilalim ng tubig. Pangatlo, pinagdaan ni Kristo ay nabuhay mga gulik. Kaya sinasabi ng Biblia, after you've been baptized with the water, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Acts chapter 2 verse 38. And that Holy Ghost is what will bring life to you. Hindi ba sobrang ganda? Kung ano yung pinagdaan ni Kristo, yun din yung pagdadaanan na. But in a sense na hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili. Hindi mo na kailangan magpenitensya, hindi mo na rin kailangan gumawa ng mga sakripisyo na ikakasakit mo. Kundi kailangan mo lang naman magsisi at magpabautismo sa tubig at sa Espiritu Santo ng Diyos. Para maialintulad lang din yan sa kung paano tayo pinanganak ng mga magulang natin. Number 1, nabuo tayo sinapupunan, which is repentance. Number 2 is pinagbuntis tayo mga magulang natin, which is the baptism. We are covered with the water, with a sack of water, what we call placenta. Nung tayo'y nilabas ng ating mga nanay, nandun yung unang paghinga, di ba? Yung unang pag-iyak ng sanggol nung siya'y nilabas ng kanyang magulang. Ganon din sa atin. We need to repent, we need to be covered with water, and we need to receive the gift of the Holy Ghost, which is life. Yung unang na-receive natin na hininga dito sa mundo nung pinanganak tayo ng mama natin, that is the first breath. Pero kapag pinanganak ka sa kaharian ng Diyos, the first breath na tatanggapin mo yung galing sa Panginoon. That is what we call the Holy Ghost. Sa Greek word, yung tinatawag na breath, wind, and spirit ay isa-isa lang yung ibig sabihin nila. So it means na ang ating marireceive na gift of the Holy Ghost and the Spirit is same breath na galing din sa Panginoon. And that is life and power na nanggagaling sa Panginoon. So ikaw ba ay nag-wonder kung kailangan mo talaga tumanggap sa Panginoon? Kailangan mo talagang pagdaanan yung tatlong bagay na yan? Kailangan po. Because faith is not enough. If you really have faith, you need to obey the Word of God. Sinasabi ng Biblia, you need to repent, be baptized in the name of Jesus Christ para sa ikalilinis ng kasalanan mo. Kasi siya lang naman talaga yung magpapatawad ng mga kasalanan natin. There's no powerful name under heaven given among men whereby we must be saved. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ikilala ka ba ng isang tao na gusto tumanggap sa Panginoon? Na meron kang family na gusto matawagin ng Lord? Malay mo, ito yung video na makatulong sa kanila. They must be born again. They need to be born again. Enable for them to enter to the kingdom of God. So see you sa susunod na video. God bless you mga kapatid. And bye-bye.